Hindi ko kailangan ng asawang bayani. Aanin ko yung asawang bayani kung mawawala naman ng maaga sa amin ng mga anak ko. At kung tutuusin lang, kung hindi ka matatanggal sa ganyang involving ng ganyan sa mga barumbadong estudyante, kahit mag-resign ka na lang eh. Marami naman tayong pwedeng pagkakitaan. Napapantay din niya sa sahod ng ginagawa mo. Nang hindi ka stress, nang wala kang kalaban, nang wala kang iniisip araw-araw na baka bukas oras ko na kasi maraming estudyanteng galit sa akin. Wala namang problema, yun na naman nagbasehan ng buhay ng tao eh, kung paano tayo mabubuhay araw-araw eh. Kasiraan mo ba? Ikamamatay mo ba kung pag-resigning kita? Ikamamatay mo ba kung magiging malumani na stricto ka muna? Ano bang masama sa ginagawa ko? Bumabalanse lang ako sa inyo. Kaya nga pinapunta kita dun eh, para may kakampi ako eh. Pero anong ginawa mo? Ha? Doon ka pa talaga nagsasalita sa harapan ng mga walang kwenta estudyante, pati mga magulang nila. Mamaya na, ano ba? Ba't gising pa kayo? Pasok kayo bukas ha. Akit na sa taas. Nga. Sige na. Sa'yo na mismo galing, walang kwentang estudyante. Ba't pinaglalaanan mo pa ng oras? Hindi naman porkit asawa kita at guro ka, kakampihan kita agad. Kahit na, dapat andun ka sa side ko. Ang hirap mo kasi. May sa ganung pagkakataon kasi ang hirap mo kampihan doon basta-basta lang. Eh anong gusto mong gawin ko dun sa mga estudyanteng gagawin yun ha? Magbait-baitan? Magsunod-sunuran na lang sa kanila? Para ano? Wala akong sinabing magsunod-sunuran kayo sa kanila. May iba kasing way. Ikaw kasi lagi kang pagalit, kaya napag-iinitan ka na, napagbabantaan ka na ng estudyante mo. Hindi lang ngayon nangyari yan eh. Oh, Eh, pangalawang beses na nga yun. Hindi makuha sa maayos na usapan. Eh, didaanin sa ganun. Oh. Ano bang masama doon? Eh, ako naman ang teacher nila. Dapat sila ang sumunod sa akin. Hindi ako dapat ang susunod sa kanila. wala namang problema sa pagiging stricta eh. Pero pwede mo naman maging stricto o stricta na malumanay, hindi yung laging matapang. Ang toxic kasi. Walang peace of mind. Delikado. Tingnan mo yung sabi sa'yo ng bata kanina, oh. Isang-isa na lang, talagang sasabunutan ka lang na nakatalikod. Anong ginawa ng magulang? Kinampihan pa, harap-harapan. I-drop out mo na lang yung anak ko kung talagang ayaw mo kasi ginaganyan mo araw-araw. Ikaw pa ngayon yung mali, di ba? Yun yung sinasabi ko sa'yo. Hindi lahat madadaan sa pagiging maangas na guro. Dahil guro kayo. Bakit naman yung ibang guro doon? Sinusunod din naman sila kahit malumanay sila. Sang-ayon ako doon sa hinihiling nyo na teacher's protection. Pero ang isa kasi sa matatag na magiging protection nyo, ngayon pa lang, is yung asal nyo nga. Ang dami sa Facebook. Kinukontent yung guro. Iniiyak ka ng mga estudyante sa sobrang bait. Halos ayaw na lang pumunta sa next level next year. Bakit naman yung mga ganong guro nakakapagpatupad ng rules, nakakapagsita ng mga bata, nang hindi sumasama yung loob sa kanila ng mga estudyante? Ano ba gusto mo? Pag napalabang ka sa estudyante, gantihan ko. Eh paano pag nakanti ko isa ron? Or napuruhan ko? Eh di ako pa nakulong. Yung ba yung gusto mo? Nakakampihan kita nang walang validation. So imbis na ikaw na yung tama, pag bara-bara din ako mag-iisip, sasaktan ko yung estudyante, di ako ngayon ang kulong. Kayo kasi yung ilang kasama mo dun, entitled kayo. Pinapairal nyo yung pride nyo. Paano nyo nasabi na pag malambot ang teacher, babastusin na ng mga estudyante? Ang tanong, sino yung mga bastos na estudyante na yun? Defense mechanism nyo lang yan. Gawin nyo muna yung malumanay bago nyo sabihin, i-discourage yung sarili nyo o yung mga tao na hindi tatalab sa lahat. Eh bakit nga yung mga malulumanay? Nakakapagpasunod ng estudyante. Yung barumbadong estudyante kasi, pag sinaway mo sa pagiging maangas mo dahil stricto ka, sasama loob nun. Darating talaga yung oras na bibilangan ka na nun. At ang iisipan niya mga kumag na yan, pinag-iinitan mo na sila. Pero pag malumanay kang stricta, hindi man sumunod sa iyong estudyante, hindi magtatanim na sama na loob yung maniwala ka. Kaya nga sinasuggest ko sa inyo yung counseling style. Counseling style, wala akong sinabing mag-psychology muna kayo para gawin yung counseling style. Ibig sabihin malumanay. Yung heart to heart.
Kasi nga, sabihin na natin, 90% kayo mga stricto matatapang. Meron pa rin 10% sa 100% ng mga guro na malumanay na stricto. Ang tanong, kung pagbabasihan lang yung mga mata nyo tsaka yung mga balat nyo, sino mas stress tignan? Kahit maraming anak yung ibang stricto malumanay. Alam mo yan. Lalo ka na minsan, ikaw malakas ka maminta sa kapwa guro mo. Ikaw mismo tayo, magkaklase tayo ng third year. Nakita mo yung isang teacher natin. Meron tayo isang strictong teacher, pero comedy. Meron tayong strictong teacher na malumanay. Di ba paborito mo pa nga, nanay pa nga tawag mo paglabas ng school? Di ba idol mo yun? Bakit ngayon yan ang ginagawa mong prinsipyo? Bakit lagi nyo sinasabi, parang bilang na bilang nyo, na pag lahat ng guro tahimik or malumanay, lahat ng estudyante sa campus tsaka sa classroom mo, babastusin kayo? Iba na rin kasi mga estudyante ngayon. Ano ka ba naman? Yan mismo yung pinangahawakan ko kanina doon. Iba-iba ang estudyante, hindi pare-parehas. Hindi lahat matatakot sa stricto matapang ngayon. Tingnan mo nga sa balita, yung dalawang gumamit ng baril na bata, walang sign na barumbado, tahimik, pero ano yung ginawang krimen? Yung iba may sign na talaga. Pwede nga sumita ng malumanay. Sumobra ka na nga naman. Minsan mali na nga naman yung sita mo, kaya napapahiya na sila. Paano kung nagkaroon kayo ng komosyon sa school at napagtulungan ka nga? Sa tingin mo, maibabalik ng pagiging stricto masungit mo yung buhay mo pag nawala ka? Alam mo, hindi mo kasi ako maintindihan eh. Kasi hindi ka namang guro. Try mo kayo maging teacher din para maramdaman mo. Kunya mas na dahilan yan. Bulok na yan eh. Entitlement na yan, ganyan mga salita yung mga guro, mga stricto, mga masusungit eh. Kailangan ba maging guro mo na nakausap nyo bago magpayo? Kailangan ba maging guro mo na ng mga tao na magsasuggest sa inyo kung ano yung best way sa panahon niya yun? Kailangan ba mag-guro muna ako bago ko sabihin sa iyo na gusto ko itang iligtas? Baka nakakalimutan mo, hindi lang 5 estudyante ang hawak ko. Ha? 32 estudyante ang hawak ko. 32 estudyante. 2 yung tarantado, ilan may iwan? 30. Bakit mataaksayahin mo nga yung oras at lakas mo sa 2 walang kwenta? Kung meron naman 30 may kwenta, 1 hanggang 2, 3 lang. Pag alam mong binabastos at hindi mo kaya mapasunod, ipaubaya mo sa magulang. Ipatawag mo yung magulang. Di ba dati, nung kapanahonan natin, pag hindi kaya ng mga nanay na classmate natin, yung mga classmate natin, pinapadrop. Anong ginagawa ng nanay tsaka ng magulang? Ghost town. Pag may bisyo, rehab. Bakit ikaw? Kailangan makipagsagupaan ka pa sa 2 lang. May 30 ka nga matitinong estudyante. Minsan kasi nagiging abuse of authority na yung ginagawa mo eh. Hindi na prinsipyo yan eh. Ego. Kaya tingnan mo, hanggang dito sa bahay, dala mo yung problema sa eskwelahan. Sino nagsasuffer? Pagpasok mo, tingnan mo. Kung anong ginawa mo sa 2 anak natin. Anak mo yun. Hindi mo yung estudyante na patulad ng kaharap natin kanina. Anak mo yun. Isa pa ito, hindi mo ba naiisip? Sumusundo ako sa'yo gabi-gabi. Paano kung yung lahat ng estudyanteng tinataraya mo, lahat ng estudyanteng nakakabangga mo, bigla na lang ako tirayan na nakatalikod? Sa tingin mo, maaagapan ng pagiging stricto masungit mo, pamin nangyari sa akin sa labas na wala akong kaalam-alam. Kung sa school guru ka, dito asawa kita. Nanay ka ng 2 anak ko. Alam mo, yung pagiging masyadong makabayani sa classroom ngayon o sa campus, hindi yan bagay sa panahon nga ngayon sa sobrang ganito na nangyayari sa gobyerno natin. Sa totoo lang. Okay lang maging bayani kayo, lumindol. Sinagip mo yung 2 estudyante, ikaw yung natamaan na wala buhay mo. Given, wala akong magagawa doon. Yun yung kapalaran eh. Yun yung pwedeng sabihin ko na gawa na ng kalikasan. Pwede kang magpakabayani doon, pero yung mawawala yung buhay mo dahil sa 2 tarantadong estudyante, hindi ko kakayanin yun.
Yung lumindol at nadaganan kayo ng mga estudyante niligtas mo, wala na tayong choice doon. Pero yung dalawang barumbadong estudyante, ngayon palang may choice ka. At isa sa choice mo, baguhin mo muna yung ugali mo. Hindi ko tinatanggal yung pagiging strikta mo. Yung pagiging maangas, matapang at masungit mo, ililipat mo muna sa malumanay. Hindi mahirap yun. Kasi mas may kwenta yung buhay mo kaysa sa dalawa na yun eh. Asawa mo ko. Para naman kitang tinulak lalo sa bangin. Kung hahayaan ko lang, na pwede ka mapahamak sa ganun. Kaya pwede ka muna magbago. Tanggalin mo muna yung pagiging masungit na istrikto mo. Babaguhin ko? Dahil sa dalawang estudyante lang, ha? Eh, yung mga anak nga natin, napapasunod ko, ah. Anak natin yun. Literal mong dugo yun. Hindi mo nga anak yun eh. Palawakin mo yung isip mo. Yung panganay natin, sa tingin mo ginagsasalita sa akin yan? Nasakal mo na hanggang dito, guro pa rin yung attitude mo. Hindi na tama. Lumalaki na isang anak mo. Darating yung time, wag naman sana mauna ako, hindi na kayo magkakasundo niyan. Kasi nga yung problema mo sa school, nadadala mo na sa bahay. Kasi nga, ang panlaban mo lagi, yung entitlement mo, yung pride mo na hindi ka pwede yumuko sa mga estudyante kasi feeling nyo binabastos kayo. Common sense. Bibigyan kita ng isang Pag ang isang estudyante, pumasok ng campus na may nilalabag na kautusan, example, ang kapal ng makeup, alam nilang bawal pumasok sila. Yung palang pwede mo nang ilista yun sa mga batang pwede maging uncontrollable. Ibig sabihin, hindi sumusunod. Kung sisitahin mo araw-araw ng paggalit yan, maniwala ka, pag dumami yan, mas lalo kang babasusin yan, especially paglabas ng campus. So, ano nga yung way na gagawin namin? Striktong malumanay, mas safe ang buhay nyo. Pwedeng ganito niyo, Nak, alam naman natin na bawal dito yung sobrang kapal. Tapos ang itim pa ng lipstick nyo, nak, baka pwedeng sa labas okay yan. Magsosorry yung maniwala ka. Next time kahit hindi mo nalapitan, nakita ka lang, ay si ma'am nandyan. Maniwala ka, naniniwala ako sa ganun kasi may teacher nga tayong ganun eh. Idol mo ka mo yun eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Nagpapataas ka ng ranggo para saan? Hindi ko kailangan ng asawang bayani. Aanin ko yung asawang bayani kung mawawala naman ng maaga sa amin ng mga anak ko. At kung tutuusin lang, kung hindi ka matatanggal sa ganyang involving ng ganyan sa mga barumbadong estudyante, kahit mag-resign ka na lang eh. Marami naman tayong pwedeng pagkakitaan. Napapantay din niya sa sahod ng ginagawa mo. Nang hindi ka stress, nang wala kang kalaban, nang wala kang iniisip araw-araw na baka bukas oras ko na kasi maraming estudyanteng galit sa akin. Wala namang problema, yun na naman nagbasehan ng buhay ng tao eh, kung paano tayo mabubuhay araw-araw eh. Kasiraan mo ba? Ikamamatay mo ba kung pag-resigning kita? Ikamamatay mo ba kung magiging malumanay na stricto ka muna? Hindi ako negative thinker o overthinker. Always ready for the worst case scenario. Yan ang isa sa rules natin dito sa bahay. Mas safe ang buhay ng striktong malumanay na guro. Kaysa sa guro nga ng mga katulad nyo. Tao kayo, hindi kayo mutant. Hindi kayo unlimited life. Hindi kayo bato na pag sinapak kayo ng 5 hanggang 10 estudyante, buhay pa rin kayo. Hindi kayo insayado sa pagsalag sa suntok. Hindi ka insayado kung paano sumalag ng patalim na nakatalikod. At mas lalong hindi ka insayado kung bigla ka na lang babalik sa likod ng estudyanteng galit na galit sa'yo. Kunya, mas magpakabayani ka sa panahon natin ngayon, katangahan. Ano ba yan? Para namang sinabi mo na ako pa yung parang yuyuko sa mga estudyante na yon. Hindi pagyuko yung itinuturo ko sa'yo, pag-iwas sa posibleng buhay mo nga yung alanganin. Kunyemas naman, ganun yung may utak mo harap-harapan sa akin ngayon. Asawa mo ko, hindi mo ko estudyante. Kaya wag niyong ina-assume na kayo lang yung relevant na dapat magpatupad ng rules sa eskwelahan dahil sa pagiging matapang at maangas nyo.
relevant din yung mga malumanay na stricto. May nakita ka bang content sa Facebook na yung teacher na terror, na striktong kumag, na matapang, kinontent na minamahal? Anong ginagawa ng iba kung meron man? Malamang binabastos ng patalikod. Pero yung teacher na mabait at malumanay na strikto, nakakaiyak sila panoorin, real talk. Ako naiinggit ako na ganun yung guro na yon. Kasi bilang asawa, kung ganun ka na guro ng asawa ko, ang lakas sa peace of mind nun. Magiging kampante ako. Wala akong iisipin na pag alis mo dito, pagpunta mong school, wala akong isipin na pwede ka mapahamak this day. Lindol lang ang pwede kong isipin na talagang hindi ko alam kung kailan darating na pwede kong tanggapin na yun na talaga yung buhay mo. Pero yung mawawala ka sa mga walang kwentang bata na sinasabi mo, kunyemas ka. Magtinda na lang tayo ng gulay sa palengke. Maaabutan pa natin yung mga apo natin sa mga anak natin. Iwanan mo na lang yan. Alam mo, sa paaralan, para lang kaming nasa bahay. Kung sino yung guro, siya yung nanay ng tahanan. At ganun din yung ginagawa ko sa kanila. Turing ko sa kanila mga anak, kaya kailangan ko silang disiplinahin. Sa disiplinang gusto ko. So hindi ka makikinig. So mas pipiliin mo yung profession mo kaysa yung pagiging asawa at ina mo sa amin ng mga anak mo. Makikinig ako pero hindi ako yuyuko para sa kanila. Okay, wala na akong magagawa. Pero talang sasabihin ko sa'yo, kahit mag-away pa tayo, doon muna kami ng mga bata sa nanay ko. Ngayon pa lang, iinsayuhin ko na sila na masanay na sila nang wala ka. Dahil pag hindi mo tinigil o hindi ka nakinig sa akin sa gusto kong mangyaring maging malumanay na istrikto ka muna, maniwala ka. Kahit Diyos hindi kaya ibalik yung buhay mo pag napahamak ka. Hanggang doon na lang ako. Mas piliin mo yung profesyon mo, pride mo, yung pagiging istriktong masungit mo. Wag mo na akong tatawagin next time. Dahil alam mong hindi kita kakampihan ng todo. At hindi ko kinakampihan yung mga bata. Pinapaiwas kita kasi sabi mo nga, mga walang kwenta na sila.